Nagsimula ito bilang imbestigasyon sa nawawalang tao bago magbakasyon. Sa loob ng 72 oras na tagpuan ng isang bangkay malapit sa highway sa Massachusetts, nagdulot ito ng seryosong pag-ikot sa kaso. Makalipas ang ilang taon, hinarap ng pamilya ng biktima ang pumatay na walang pinakitang pagsisisi. Buisit ka, inutil ka, walang hiya ka, tangka ka. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Hindi ito random na atake. Napansin agad ng mga investigador na personal ito matapos magtamo ang biktima ng higit 200 saksak. Disyembre 18, 2021 sa Woburn, Massachusetts, naghahanda si Cheryl Pringle ng Sabado ng gabi para sa date niya. Ayon sa ulat, ilang buwan na niyang nakikita ang lalaking ito. Nagkita sila noong gabing iyon, ngunit pagkatapos noon ay hindi na siya muling nakita. Ayon sa pamilya ni Cheryl, sinabi ng lalaki sa kanila na inihatid niya si Cheryl ng maaga nung Linggo ng umaga, pero sinabi ng anak ni Cheryl na hindi iyon totoo dahil nasa bahay siya buong gabi. Hindi gawain ni Cheryl ang biglaang pagkawala at hindi pakikipag-ugnayan lalo na sa anak. Kaya agad siyang inireport na nawawala ng pamilya. Walang balita mula sa kanya. Noong Disyembre 19 natagpuan ng pamilya ang kanyang telepono. Noong Disyembre 20 pero wala pa ring balita mula sa kanya. Noong Martes, nakita ng kanyang anak ang isang tagpong hindi dapat maranasan ni Numan. Martes, Disyembre 21 na. Nasa Saugus, Massachusetts tayo sa Ruta 107. Natagpuan ng anak ni Cheryl na si Jamani ang kanyang katawan matapos sundan ng pamilya ang kanyang huling mga hakbang. Sinundan nila siya papunta sa 100 patungo sa mabasang lugar kung saan una nilang natagpuan ang bag ni Cheryl at ilang talampakan lang ang layo naroon na ang kanyang katawan. Madaling nakita ng investigador na may bakas ng karahasan sa pagkamatay niya. Kailangang alamin kung sino ang huling kasama ni Cheryl. At isa sa mga huling taong nakakita sa kanya ng buhay pa ay ang lalaking nakipagkita sa kanya sa isang date. Mula pa sa simula may hinala na ang pamilya ni Cheryl sa kanya. Sinabi niyang inihatid niya si Cheryl pero napatunayan agad ng mga detective na hindi ito totoo. Disyembre 22, isang araw matapos matagpuan ang katawan ni Cheryl, nahuli ng mga sibilyang pulis si Bruce Maben, 44 na huling nakakita sa kanya na buhay. I don't got nothing on me. All right. Wanted to question it on the suspect. Came outside to find my car. Wala akong dalang kahit ano. Hindi ko naman kinuha ang telepono ko at magyuyosi lang sana ako ng marijuana. Yep. You got me on the internet, crazy. I know. This is my girlfriend. Right back in your pocket. Back up. Yes, sir, about we're all set. He's in custody over here. Things changed, I guess. Sinubukan ni Bruce na magkunwaring hindi niya alam kung bakit nandoon ang mga pulis dahil hindi naman para sa marijuana niya iyon. Nick, it's running if you want to move it. I don't know if she can get out. Where are they going to this, actually? Let me call. Hindi, parang gusto kong tumawag ng abogado kasi sabi nila, ewan ko, alam mo yon, sabi nila hindi naman daw ako suspect pero paglabas ko, wala na yung kotse ko. I was going to advise you right not to speak. Steve's calling Captain McDonald right now. I'm gonna figure out what I'm doing. Kilala ba kita? Ikaw yun. Oo. Pare, tunog ba ako ganon? Ano yon? Tunog ba akong ganun? Hindi ko kaya. Hindi ko matawag yon. Pero ako, tanda pa rin kita nun. Ilang beses kitang hinila. Driving license. Ano iyon? Driving my license. Yeah. I'm saying. Sorry, you connected to my car. So, yeah, I was going to put him. Hey, Steve. Yeah. Hey, Steve. Ako ba ay inaresto? Okay, sounds good.
Yeah, we can't do that with policy. Actually, let me double up so they don't get tight. Papunta sa istasyon ng pulis. Nakakagulat na madaldal si Bruce kahit hinahanap siya para sa investigasyon ng pagpatay. Sige, ibabalik ko siya sa himpilan. Anong sinusubukan mong gawin? I-mute mo yan. Nakita mo ba kung naka-on pa ang telepono ko? May kausap pa ako. Nasaan na yun? Dito ba? Hindi, patay na. Mukhang patay na, di ba? Sige pare, ibabalik ko lang to sa barracks. Alagaan ka nila. Nandyan. In 800 feet, turn right. What's that? Yeah. Grab it. Sa tingin ko may laman yung bulsa ko. Sinesecure nila at ay pinaalam agad ang nangyayari. Para lang alam mo, naka-on ang camera na to, kaya nagre-record ka ng video at audio. Turn right on Massachusetts. Magaling. Ano yung ingay nung umupo ka? Upuan ko ba yon? Oh, upuan. Bakit ka lalapit sa akin kung tatanungin mo lang ako? Makinig, di ako kasali sa kaso mo. Oo, huwag mo akong tanungin. Ako lang ang magsasauli nito. Ang may mga tao kang pwedeng kausapin sa istasyon. Pwede mo ba akong pagbigyan ng pabor? Anong kailangan mo? Susubukan ko, depende kung ano yon. Yung totoong girlfriend ko ay paparating na kasama ko. Malamang nandyan na siya. Makikita ka na ng girlfriend mo. Dito mismo. Nasa labas kami ng... Ano ang gusto mong gawin ko? Tawagan ko siya o ano? Sabihin ko sa kanya? Tatawagan ko siya. Pumayag siya. Tatawagan ko siya pagbalik natin dito kung gusto mo. Alam mo yung number niya? Kukunin ko na yung cellphone ko. Sige, kukunin namin yung numero mo at tatawagan ko siya. Ano ang pangalan niya? Linda. Linda? Lahat ng mga kotse ay nakikita na ngayon sa camera. Body camera lang ang gamit ko. Wala akong camera sa kotse. Pero silang lahat meron na. Itinuring nila akong armado at delikado. Sino ang nagsabi niyan? Nagtatanong lang ako kasi ang paraan... Walang nagsabi niyan. Hindi, paraan lang ito. Umaarte at umabot kayo. Ako naman parang, uy, taas kamay na ako. Wala akong ginagawa at hindi aalis. Naging maginoo ka. Saan kayo pupunta ng babae mo? Sabi niya, magla-lunch daw kayo. I want to talk. Yeah, I mean, so, she's been hot. Fire. I'm on fire. It's on my face.
Kilala ako ng lahat dito sa syudad, kaya lahat sila ay parang A. Andito na ba ang mga lalaki? Anong mga lalaki? Yung mga lalaki na gustong makipag-usap sa'yo? Hindi ko alam kung nandito na sila. Hindi ko alam. Wala pa sila kasi di nila alam kung kailan mo ako ihahatid. Oo, tama ka. Kaya siguro wala pa sila. Hindi ko inasahan na ganon sila kabilis maliban kung may helicopter sila. Kaya marami tayong natutunan tungkol sa kung sino talaga si Bruce mula sa biyahe na yon. Sabi niya may totoong girlfriend siya pero hindi niya binanggit si Cheryl o mukhang wala siyang pake na patay na siya. Sa halip, puro reklamo lang siya tungkol sa pambabati ko sa kanya sa social media. Ngayon, sa simula, nang dinala si Bruce, parang gumamit ng taktika ang mga opisyal. Kasuhan natin siya ng kahit ano. Alam nating may ebidensya tayo laban sa kanya, kaya pwede natin siyang ikulong pansamantala at ginawa nga nila. Inaresto siya dahil sa pagnanakaw ng mahigit 1,200 dolyar, pakikialam sa ebidensya at paghadlang sa hustisya. Sa buong prosesong ito, kailangan nating i-record bawat beses na ginagawa natin ito. Nandito ang ari-arian ko. Ang ari-arian mo? Oh! Oo, nasa akin na ito. Dadaanan ko at maglalagin ako. Nandito pa rin ang telepono ko. Hindi ko pa ito naipadala doon. Baka nasa kanila pa, baka tinitingnan pa nila lahat. Wala silang sinabi tungkol doon. Dapat sinabi nila na nasa kanila ang telepono ko imbes na basta umalis. Baka ibalik ka nila sa lupa, yun ang hinala ko. Yung mga gago biglang umalis. Oh, alam mo ba kung yung ibang mga detective dito mula sa Sargas? Na, Galing siya sa Sargas, kasama ba siya nila? Pupunta ako para tingnan, pupunta ako para makita. Dahil baka nasa kanya ang telepono ko. oh, Meron sigurong may hawak niyan. sige, babasahin ko ang Mirandas bilang bahagi ng booking process. Kailangan mong maintindihan ang iyong mga karapatan. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa abogado bago ka namin tanungin. At may karapatan kang magkaroon ng abogado na kasama mo habang tinatanong ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa. Kung sasagot ka sa mga tanong, pwede mo pa rin itigil kahit kailan. Naiintindihan mo ba ito? Alam mo na ang mga karapatan mo. Gusto mo bang makipag-usap ngayon? Sige, ginagawa lang namin ang pag-booking. Sige, naiwan ka na ba dito? Kailangan ko lang ng pirma mo. Sige, kahit anong sulat lang dito. Ayos lang. Sige, masala lang. Tapos na yan. At para lang sa talan, sino ang tinawagan mo sa telepono? Ang girlfriend ko? Girlfriend? Oo. Sige. Umiinom ka ba ng gamot? Hindi. Ikat, ang mga tanong para sa pag-iwas sa pagpapakamatay ay nakainom ba ng gamot o droga kamakailan ang taong ito? Hindi. Hindi, sige. Nakapagpagamot ka na ba sa isang psychiatrist? Hindi. Sige, sinubukan mo na bang magpakamatay noon? Hindi. Sige, inisip mo bang magpakamatay? Hindi. Sige. Sino? Sabi pa nga ng iba, patay na raw ako at nagpakamatay. Hindi ba't nakakabaliw yun? At may litrato pa ako sa internet na nasa sementeryo, dun daw ako natagpuan. Ha? Grabe yun.
Dito ka lang sa side na to. So, kaya magsisimula tayo sa kaliwang kamay mo. Sige. Tubig lang to. Sige, kaya gagawin natin kung ano ang sinasabi ng larawan na ito. Sige. Ito lang. Nandito lang. Oo. Sige. Sa kanang kamay. Oo, gawin mo ulit. Karaniwan pagkatapos ng 2 o 3 beses o subok, tatanggapin na nito. Sige, parang karate, tinataga mo o gamit ang gilid ng kamay ng manunulat. Sige, ayos. So, ito, mukhang pwede na tayo. No. Ayan na. Sige, wala namang problema sa akin. Anong meron? Walang tugma. Hindi mo nagagawa. Alam ko. Sige. Hindi, manatili ka lang dito sa tabi ko. Estados Unidos. Is safe at is sumite. Sige, paupuin muna kita sa bench at aalamin ko kung sino ang susundo sa'yo. Ayos ba? Ito na ang huling pagkakataon ni Bruce na makausap ang iba bago siya dalhin sa selda, kaya ginamit niya ang kanyang tawag sa telepono. Makinig ka, tinatawagan ko na sila pabalik ngayon. 4 ang nakuha ko ngayon. Kundi nila ako papiyansahan ngayong gabi. At kung dito nga sa istasyong ito, sige, akin na yan. Kung sino ang mauuna at aalis, ibinibigay nila sa akin yon. Mahal kita. Tatawag ako. Kailangan mong makita kung sino ang gumawa niyan. Kailangan mong makita kung sino ang gumawa niyan. No. I was keeping it off. They said no. They said people talk. She just had me. You shouldn't tell them no about it. Oh, sige na, sige na. Kuya, sabi niya, baka sabihin niya, yon base sa iba, ginagawa ko lang. Alam mo na ang ibig kong sabihin? Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya alam na ginagawa niya yon. Sige, ilalagay na ako sa selda. Hayaan mong mailipat ako. Tatawagan kita mula sa selda at titingnan ko kung meron sila. Sige, mahal kita. Ayos na lahat. Sige, tayo. Sige, bago ka pumasok sa selda, 2 ba ang sintas ng sapatos mo? Oo. Sige, kailangan mo lang tanggalin ang mga iyon. Okay. Sapatos? Oo, kahit anong sapatos na may tali. Sige. Ilalagay ko yan sa harap ng selda mo at sa bag ng gamit mo. What? Oo. Alam ko namang patakaran lang yan, pare. Hindi ako nagpapakamatay. Anong meron? Ilabas mo ang mga ito sa selda. Oo, ilalabas ko jacket at sapatos mo. Pwede ko palang kunin ang jacket.
Tingnan ko muna. Walang tali. May mga kumot din dyan. Bibigyan kita ng kumot. Oh, sandali lang. Oh, pagkatapos mo. Ilagay mo lang sila dito. And pagkatapos makakapasok ka na. Oh, yeah. Pwede mong isuot ang jacket. Gusto mo ba ng kumot? Ayos din yun. Oh, manatili ka lang dyan. Ano ang balita tungkol sa akin? Alamin ko para sa'yo ngayon. Sasabihin ko sa'yo, tol, ayos lang. Si Bruce ay humarap sa korte at nagplead na not guilty sa pagnanakaw, pakikialam at hadlang sa hustisya. Noong Enero 2022, kinasuhan siya ng district attorney ng pagpatay at mula noon ay nakakulong siya ng walang piyansa. Ibinunyag sa korte sa Massachusetts ang higit pang detalye at posibleng motibo sa kaso ng pagpatay kay Cheryl ayon sa mga taga-usig. Nag-text si Cheryl sa kaibigan bago siya namatay na iiwan na niya si Bruce. Ayon sa taga-usig, nagalit si Bruce dahil gusto siyang hiwalayan ni Cheryl kaya pinasok niya ang bahay at tinakot siya ng kutsilyo. Matapos ang pagtatalo, sinabi ng nanay ni Cheryl sa korte na kinailangan nilang closed casket ang libing ni Cheryl dahil tinaga siya ng mahigit 215 beses. Dumaan sa paglilitis ng hurado ang kaso ni Bruce ngayong taglagas at napatunayang nagkasala siya sa pagpatay. Huling pagkakataon ng pamilya ni Cheryl na harapin ang pumatay sa kanya at diretsahan ang mga sinabi ng nanay ni Cheryl. Hindi ka karapat dapat na naglalakad dito. Makukuha mo ang nararapat sa iyo dahil ayaw ng Diyos sa masama. Sana mabulok ka sa impyerno sa ginawa mo. 217. Mga sak-sak sa gabi mag-isa at umiiyak lang. Nang mapatay si Cheryl, parang may bahagi ng sarili ko ang namatay kasama niya. Ikaw tamad at walang kwenta? Isa kang tanga. Hindi na makakalaya si Bruce dahil hinatulan siya ng habambuhay na kulong ng walang parol. Iniulat na inutusan si Bruce Maben maglingkod ng sentensya sa Supermax Prison sa Lancaster, Massachusetts. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.